tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, narito ka na sa tapat ng bahay niyo. Oh, papaano? Bababa na ako ha. Oh, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa bababa? Hindi mo ako ihahatid hanggang Wala bang kiss dyan? kiss ka dyan. Manigas ka. Ito naman oh. Sinungitan na naman ako. Sige na nga. Bababa na po. Oh. Iabot mo sa akin yung kamay mo at alalayan kita. Wala pang kiss dyan, oy! Kiss ba? Walang kiss dyan. Oh, sweetheart. Narinig mo? Kinakantyawan na ako ng mga barkada ko. Che! Tumigil ka nga! Alam mo, nasa harapan na tayo ng bahay. Mamaya, makita pa tayo ng mami ko. Wali ka na. Ihatid mo na ako hanggang sa bahay. At saka ka bumalik dito sa tricycle. Wala ba talagang kiss? Kahit isa lang? Itong kamao ko, gusto mong humalik sa piski mo, ha? Naku naman. Malakas ang dapo niyan sa pisngi ko. Malakas yan. Baka mablock kayo pa ako. Oh, di natakot ka. Isang beses lang naman eh. Sige na. Ang kulit mo talaga, no? Tignan mo nga, mula sa bintana, nakikita na tayo ni Mami. Eh ano, mabuti yung nakikita na ng mami mo para malaman na niyang magnobyo na tayo. At hindi magtatagal, magpapakasal na tayo. Hoy, hoy, ikaw ha, kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Kasal-kasal ka dyan. Wala pa nga tayong napag-usapang kasal eh. Pag-aasawa ng sinasabi mo. Ikaw naman kasi. Ayaw mo pang pag-usapan ng kasal samantalang matagal mo nang tinanggap ang proposal kong kasal. Hindi pa nga alam ng mga magulang ko. Kaya nga ipapaalam na natin sa mga magulang natin para maihanda na natin ang ating pagpapakasal. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ah, Mami, gising pa pala kayo. Magandang gabi po. Bakit ngayon ka lang, ha? Gabing-gabi na, Kasi Mami, nasa kabilang probinsya ang project ko at hindi ko pa kayang mataas na pasahod sa mga tao. Kaya nakiusap muna sa mga kabarkada ko dahil medyo menos ang pasahod ko sa kanila. At pumayag naman ba? Siyempre naman po. Hindi naman kasi malaki ang bayad sa akin sa bahay na pinapagawa sa akin eh. Kasama mo ba sa mga kaibigang trabahador mo ang Romy na yun? Huwag mong ipagkaila at nakita ko kayo. Oho, Kasama mo na naman ang lalaking yun. Isa rin ba siya sa mga trabahador mo? Bakit kasama mo na naman ang lalaking yun? Kasama ba sa kontrata ang lalaking yun? buwan kasi Mami. Ang totoo niyan, si Romy yung kapata sa project kong yon. Kaya talagang kasama ko siya palagi. Mabuti nga't pumayag siya sa pasahod ko sa kanya. Balita ko kasi nanliligaw siya sa iyo. Okay, Mami. Tatapatin ko na kayo. Magnobyo na po kami ni Romy. Ano? Nobyo mo na ang lalaking yun? Opo, mahal ko siya eh. At talaga palang sinusuway mo ako. Mami, pwede ba? Isang tabi niyo muna ang alitan ninyo ng kanyang mga magulang. Dahil nagmamahalan kaming dalawa ni Romy. At isa pa, siya ang gusto kong makasama habang buhay. Oh, sweetheart! Ang aga-aga naman, napatawag ka. Gusto ko lang kasing marinig ang malanghel na boses ng sweetheart ko. Sus! Ikaw talaga, bolero kahit kailan. Elsa! Elsa!
O, papaano? Mamaya na tayo mag-usap, ha? Tinatawag na ako ni Mami. Mami, sandali lang! Nandiyan na! Anak, lumabas ka dyan sa kwarto mo at may bisita ka. Sige na. Ibababa ko na ang telepono, ha? I love you. Elsa, ano ba? Opo, nandiyan na! Good morning, Ma. Good morning ka dyan. Sinira mo ang araw ko. Bakit naman po? Bakit? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Sabi ko, may bisita ka. Sino naman ang bisita ko? Wala naman ako inaasahan na bisita ngayong umaga. Talagang hindi mo inaasahan. Kasi kararating lang kahapon. At ikaw ang unang-una niyang pinuntahan. Sino nga ang tinutukoy niyong bisita ko, Mami? Si Arthur. Naririyan siya sa baba. Kaya bumaba ka na at kanina pa siya naghihintay sa iyo. Anong ginagawa ni Arthur dito? Dumating na pala siya galing ng Dubai. Kaya tinext ko at sinabi ko na day off mo ngayon. Pero, Mami, may lakad kami ni Romy ngayon. Ito nga, oh. Nakaligo na ako. Ano ba naman yung harapin mo muna si Arthur? Total, halos araw-araw kayong magkasama ng Romy na yun. Pero, Ma, siguradong naghihintay na si Romy sa sinabi kong lugar. Kawawa naman siya kung hindi ako darating kaagad. Hayaan mong mamuti ang mga mata sa kahihintay sa iyo. Ngayon ka nga lang makikitang muli ni Arthur hindi mo pa mapagbibigyan. Samantalang araw-araw naman kayong nagkikita ng Romy na yon. Sige na, bababa na ako. Magbibihis lang ako sandali. Kamusta ka na, Elsa? Lalo kang gumanda ngayon, ah. Ikaw nga dyan eh. Medyo tumaba at pumuti. Oh, kumusta? Eto, single pa rin hanggang ngayon. Ano? Wala ka pa rin nobya hanggang ngayon? Naku naman. Mga bulag na ba ang mga kadalagahan sa Dubai at hindi nila napansin ang kagapuhan mo? Nako, hindi sila bulag, kundi ako ang bulag dahil iisa lamang nakikita kong maganda at yun ay ikaw. Arthur? Oh, hindi ba totoo yung sinabi ko? Ay, siya nga pala. Balita ko ganap ka ng ininyero ngayon. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa board exam. Ay, mabuti naman kung gano'n. Eh, siya nga pala, may dala ko rito. Pinamili ko para sa'yo. At para rin sa mami mo. Ang dami naman ito. Isang kahon halos Nag-abala ka pa. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Maliit lamang na bagay yan. Ang dami naman eh. Mga paborito mong t-shirt. Ang karamihan dyan. Kaya pala, may welcome party sa bahay. Sana makapunta ka. Ha? Kung kailan yan, hindi ko masasabi kung makakarating ako. Pero pipilitin ko makahabol. Sige ha, sinabi mo yan. Aasahan ko yan. Oh, kumusta ang naging pag-uusap ninyo ni Arthur? Okay lang naman, Mami. Nabanggit niya pala na may welcome party siya at nag-iimbita. Oh, di dumalo ka. Mami, alam niyo naman, may trabaho ako araw-araw. Kaya kung pwede, kayo na lamang ang dumalo. Ano? Ano ka ba dabad? Ikaw itong iniimbitahan. Tapos ako ang padadaluhin mo. Dadalo rin ako siyempre, pero higit sa lahat, ikaw ang naroroon.
dahil gusto ka niyang makasama sa gabing yun. Mami, hindi nga ako sigurado kung makakadalo ako. Nangako ka na dadalo, tapos hindi ka makakarating. Ano na lamang ang sasabihin niya? Pinaasa mo lang yung tao? Hindi naman ako nagpaasa sa kanya na makakadalo ako. Dahil nga may trabaho ako araw-araw, Mami. Gabi naman yun eh. Kaya pwedeng-pwede ka pang humabol sa kanyang welcome party. Kayo pala, Inday, mano po? Napasyal kayo. Ay, oo eh. Nakapag-harvest ng itay mo sa lupang sinasaka niya. Kaya dinalhan ko kayo dito. Eh, teka. Si Elsa, nasaan siya? Hindi niyo ba nakita sa kalsada? Naroon siya at pinapabilad ko yung palay. Ano? Pinapabilad mo ng palay? Eh, Kadalagang tao? Ano naman kung magbilad ng palay? Para namang mabigat na gawain ang pagbibilad ng palay. Kung makapag-react kayo, akala nyo kung hindi niya pwedeng gawin ang trabaho yun. Ang ibig ko lang sabihin, anak, bakit hindi mo na lamang iutos sa iba? Total, may mga kalalakihan naman dyan na pwede mong mautusan para magbilad ng palay. Bakit pa ako mangungupan ng serbisyo ng iba, gayong kayang-kaya naman niya? Dalaga yung tao, anak. At may trabaho pa. Ano Ay, ka ba? nako. Hayaan nyo na lang ho siyang magbilad ng palay. Total, maghapon naman ho siya sa loob ng air-conditioned room sa opisina nila. Kaya hayaan nyo naman na siya'y mainitan ng araw. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama Hindi pa ba tapos maglaba si Elsa? Bakit ho ba? Ang totoo niyan may ibibigay sana ako sa kanya. Ha? Anong ibibigay nyo sa kanya? Dumating kasi yung kumari ko na galing sa ibang bansa. Binigyan niya ako ng pasalubong. Ito nga perfume. Bihira naman akong lumabas ngayon, pero naalala ko yung anak mo. Kaya sa kanya ko na lamang ibibigay. Paamoy nga ho yung perfume na ibibigay nyo sa kanya. Ito Ang bango ng perfume na ito Sa akin na to. Anong sayo na? Para nga yan sa anak mo Lagi na lamang siya ang binibigyan nyo. Ako naman ang bigyan ninyo ngayon. Ang bango-bango naman talaga. Akin na ito. Teka muna. Bakit mo binuksan? Para sa anak mo yan Buti pa si Elsa. Binubusog ninyo ng kabibigay sa kanya. Paano naman ako? Ano ka ba naman? Bakit ka pa magsiselos Sagana ka naman ng perfume at mga alahas noong dalaga ka pa. Para kay Elsa na yan dahil dalaga na siya. Lagi na lamang si Elsa ang binibigyan nyo. Paano naman ako? Ako ang anak ninyo. Sino ba siya? Ibig mo nga sa akin ang perfume na yan at ibibigay ko sa anak mo. ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Lola! Ang apo ko na napakaganda at ang tangkad mo na gayon. Manang-mana ka sa lolo mo. Si Lola talaga. Nanuto na rin mambola. Anong mambula? Totoo ang sinasabi ko sa'yo, apo. Ikaw ang pinakamagandang dalaga sa lugar na ito. Ha?
Sa lugar lang ba na ito? Paano sa ibang lugar? Hindi na ako maganda, Lola. Maganda ka sa lahat ng lugar. Siyempre naman, apo. Sinabi ho ninyo yan kay Lolo, ha? Siya nga pala, Lola. Bakit ngayon lang ulit kayo pumasyal dito? Alam mo naman, abala kami ng lolo mo. Ito nga't, hindi na siya nakasama dahil dun sa palaisdaan natin. Kilala mo naman ang lolo mo, masyadong masipag. Ikaw, sabi mo na mismo ako bakit ngayon ka lang umakyat? Kanina pa ako dito. Ngayon ko lang po kayo nakita eh. Ano? Hindi pa ba sinasabi ng mami mo na naririto na ako? Babaeng yun, oo. Mabuti po napasyal kayo, Lola. Ang tagal-tagal kayong hindi pumasyal dito, ah. Namiss ko kayong dalawa ni Lolo. Namiss din kita, apo. Siya nga pala, may pasalubong sana ako sa'yo, kaso, kinuha naman ng mami mo. Kinuha na naman ng mami? Oo, agad niyang binuksan at yun, nagustuhan. Kinuha na. Hindi bale, may iba pa naman akong ibibigay sa'yo, apo, Ganun ba? Pwede bang magtanong? Ano yun, apo? Napapansin ko lamang po ang ugali ni Mami. Bakit po siya ganon? Bakit parang sarili lamang ang iniisip? Ha? Papaano naman kasi parang lagi siyang nakikipagkompetensya palagi sa akin. Ay, nako, batang ito. Akala ko kung ano nang sasabihin. Kung kasi, apo, nasanay kasi ang mami mo na siya lagi ang binibigyan ko noon. Nag-iisa lang kasi siyang anak, kaya siguro hanggang ngayon dala-dala pa rin niya ang ugaling ganon. Huwag kang mag-alala, apo, at bibigyan na lamang kita ng pera. Ikaw na ang bahalang bumili kung ano ang gusto mo. Wow! Ang lola ko talaga! Super bait! Salamat po, Lola! Ang bait-bait niyo talaga! May humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sino kaya yan? Tapo! Ha? Tapo! Dito ba yata sa bahay ang sadya ng sasakyang huminto sa harap ng bahay? Matignan ka. Dito nga, nakaharap ang mamang nagtatao po. At, Tapo! teka, lalabas nga ako. At nang malaman ko kung ano ang sadya ng mamang ito. Bakit? Anong sadya mo? Magandang hapon po, Mrs. Dito ho ba nakatira si Elsa Saragosa? Si Elsa pala ang hinahanap. Bakit nga? Balikbayan back po. Delivery po para sa kanya. Delivery ng ano? Saan galing? Sa ibang bansa po. Galing sa ibang bansa. Pinadalhan na naman siya ng tatay niya. Dalian mo at nagmamadali ako. Nagpapadala na naman ang walang hiya. Nag-iisa ka lang. Magmula Bakit galit si Perla sa tatay ng kanyang anak? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar,
Ami Diaz Jonathan Bravo. at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw